Umabot po sa halos 70 aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS kasunod na magnitude 6.7 na lindol sa Surigao City. May ulat on the spot si Mark Zambrano. Mark? Maris, kasado na nga ang emergency response procedures ng PHIVOLCS at NDRRMC matapos tumama ang magnitude 6.7 na lindol sa Surigao kagabi. Pasado 10 kagabi nang tumama ang magnitude 6.7 na lindol sa karagatan 14 kilometers northwest ng Surigao City. Sa lakas ng lindol, nagtala ang PHIVOLCS ng intensity 7 na ground shaking intensity o pag-uga ng lupa sa Surigao City. Nagtamo ng pinakamalaking pinsala. As of 8:30 a.m., 4 ang naitalang nasawi sa lindol. Naramdaman din ang lindol sa mga karatig probinsya. Kasama sa mga nasirang infrastruktura ang Anaw-Awan Bridge in San Francisco Town, ang Surigao Airport, ilang mga bahay sa barangay Bayaag at Biyabid, Sison at sa bayan ng Mainit. Base sa kasaysayan, nakaranas na rin ng magnitude 7.4 na lindol sa Surigao segment ng Philippine Fault Zone noong 1879 at isang magnitude 7.2 noong 1893. Ayon sa PHIVOLCS, horizontal o pahalang na tectonic movement ang sanhi ng lindol. As of 5 a.m. kanina, 89 na lindol o aftershocks ang naitala ng PHIVOLCS na naglaro sa magnitude 2 hanggang 3.9 na maaaring magtagal pa ng ilang araw. Ang pahalang na paggalaw din ang dahilan kung bakit walang tsunami threat sa mga apektadong lugar. Dalawang klase ng fault movement ang pwede. No? Yung isa ay yung trench na kung saan sumusok sa pailalim at napaangat niya to vertical. So, kung ito naman ay tinatawag naming reverse fault or thrust fault, na kung saan ang isang side ng fault ay gumagalaw. O pwede rin namang ang isang fault ay normal na kung isang side ay bumababa. Basta merong pagkilos, either pababa o pataas, yung tubig sa ibabaw madidistorbo. Kaya nagkakaroon ng tsunami. Maris, sa ngayon, bukod pa dun sa 4 na naitalang naasawi, ay meron ding 82 na recorded na mga nasaktan at inaalam pa rin ng local government ng Surigao kung magkano ang halaga ng ari-arian na nasira sa lindol. Maris? Mark, dun muna tayo dun sa mga sugatan. Napakarami rin yung mga sugatan. May mga critical ba dun sa mga sitwasyon nila? Nabanggit ba dyan sa NDRRMC? Kasi pumapasok din dyan lahat ng mga impormasyon, di ba? As of now, Maris, wala pa silang nakukuhang balita dyan dahil kinokulate pa nga itong figures mula sa local government ng Surigao. Pero ayon sa kanila ay ongoing pa rin itong operations dyan sa mga nasalantang lugar. Particular, yung mga area kung saan may mga natumbang building at mga kabahayan dahil posible nga daw may mga natabunan pa tayong mga kababayan dyan sa mga area na yan. At inaantabayanan nga natin, Maris, yung updated figures ng mga nasawi at mga posibleng nasaktan dyan sa lindol sa Surigao. Mark, binanggit mo sa iyong ulat na aasahan yung mga aftershocks hanggang ilang araw pa. Meron na bang hakbang yung pamahalaan kung saan inilipat itong mga tao, mga residente para masiguro na hindi sila maapektuhan kapag nangyari pa itong mga aftershocks na ito? Full operational na ang mga areas ng DSWD do sa lugar, Marisa. In fact, meron silang mga nai-set aside na lugar kung saan ligtas na maililipat itong mga kababayan nga natin na nasa lantan itong lindol. At ayon sa DSWD, bukod nga do sa paglilipatan ay yung relief goods at lahat ng mga gamot at first aid na equipment ay kumpleto na rin at na-deploy na rin sa lugar na yan. Kaya inaasahan nga nila na pag nag-settle down nga, dahil inaasahan nila 3 to 5 days pa daw na maaaring tumagal itong mga aftershocks. Kaya sinasabi nila na yung mga taong pumupunta pa doon sa mga bahay na naguho ay wag muna pumunta doon dahil delikado pa rin, dahil unstable pa rin yung situation dyan sa lugar na yan within 3 to 5 days, Maris. Oo, I understand na mahirap din makapunta dyan dahil pati yung runway dyan sa lugar na yan ng paliparan ay nagkabitak-bitak din. Paano ba maipararating dyan yung mga nais magparating ng tulong? Kailangan pa ba yun sa ngayon, Mark? O sa ngayon, kaya na nung lokal na pamahalaan na isupply lahat ng mga resources na kinakailangan ng mga sugatan at ng mga iba pang mga apektadong mga residente? Sa ngayon, Maris, itong local government ng Surigao ay kumukuha nga ng mga goods mula doon sa area na malapit lang. Dahil tulad ng nabanggit mo, ay malaking pinsala ang natamo nitong Surigao Airport. Ang explanation sa atin dyan ng PHIVOLCS ay yung area pala nitong ilalim ng airport ay liquefied o yung tinatawag nating mabuhangin. Kaya nung tumama yung lindol ay lumundo at lumubog ilang bahagi ng runway at sa ngayon ay hindi pa rin magagamit kahit ng mga light aircraft. So sinasabi nila na yung tulong ay centralized pa lang doon sa area na yan
At siguro within today or within tomorrow ay magkakaroon na ng access from outside Surigao para makapagdala nga ng relief goods dyan sa area na yan, Maris. At sa ngayon, huli na lang, Mark, ano yung mga kinakailangan pa kung sakasakali? Ano pang mga relief goods na kinakailangan? Well, sa ngayon, Maris, ang nabanggit lang sa atin dito, bukod sa pagkain ay mga beddings. Dahil nga karamihan sa mga nasalanta ay mga kabahayan, doon sa mga nabanggit natin mga barangay na nasalanta kanina. So yung mga na-relocate na mga tao na walang tutulugan, ay ang priority nila dito ay yung beddings, lalo na sa pagtulog sa gabi, at yung mga gamot at pagkain nga para sa mga bata at sa mga pamilyang nasalanta nitong lindol, Maris. Maraming salamat, Mark Zambrano.